Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana na kumpiska sa buy-bust operation sa Olongapo City. Senior citizen sugatan matapos pagbabarili ng mga hindi pa kilalang mga sospek sa Maguindanao del Sur. Top 9 provincial most wanted person na may kasong rape, arestado ng otoridad sa bayan ng San Manuel, Isabela. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Matapos ang 72 araw ng pagpapalakas, disiplina at sakripisyo, matagumpay na nagtapos ngayong araw ang 92 Days Weight Loss Challenge ng Police Community Affairs and Development Group. Samantala, personnel mula sa Police Regional Office 1 kinilala ang kagalingan at kahusayan sa ginanap na 59th year anniversary celebration ng NAPOLCOM sa Police Regional Office 1. Ang buong detalye mula kay Police Staff Sergeant Jandel Supremo. Pinarangalan ng National Police Commission ang ilang personnel ng Police Regional Office 1 sa kanilang natatanging serbisyo publiko at kausayan kasabay ng pagdiriwang ng ika-59 anibersaryo na may temang Upholding Civilian Authority, Strengthening Police Integrity. Ayon kay Police Brigadier General Dindo R. Reyes, ang mga parangal ay patunay na mataas na antas ng dedikasyon ng kanilang mga opisyal. Ang kanilang mga tagumpay ay nagbibigay ng malaking karangalan sa PRO1 at nagsisilbing inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang paglilingkod sa komunidad. Ilan sa mga kinilala ay mga top-notcher sa nationwide top examinees police officer examination. Ginawaran din ng PNP Good Deeds Awards ang mga piling personnel mula sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan PPO dahil sa kanilang tapat na paglilingkod sa komunidad. Bukod dito, kinilala rin ang Best Community and Service-Oriented Policing Implementers mula sa Ilocos Norte 2nd PMFC, Pangasinan 2nd PMFC at Bayambang Municipal Police Station. Nagkamit din ng special award sina Police Lieutenant Colonel Tristan Oliver Binara,
Police Lieutenant Colonel Rogelio B. Mieres at Police Major Arnolfo E. Praga Jr. Samantala, ginawaran ng Certificate of Commendation si Police Brigadier General Reyes bilang pagkilala sa matagumpay na operasyon laban sa kriminalidad, partikular na sa laban sa ilegal na droga. Sa pagtatapos, ang mga natamong parangal ay nagpapatunay na ang dedikadong paglilingkod ay susi sa mas ligtas at mas maunlad na lipunan para sa bawat mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Sa paghahain ng warrant of arrest ng San Manuel PNP, arestado ang isang top 9 provincial most wanted person na may kasong rape sa bayan ng San Manuel, Isabela. Patrolwoman Jerilyn Colico, ibalita mo. Sa isang matagumpay na operasyon ng pinagsamang tracker team mula sa San Manuel Police Station, Provincial Intelligence Unit Isabela PPO, Provincial Investigation and Detective Management Unit Isabela PPO, Regional Intelligence Unit 2 Provincial Intelligence Team Isabela West, 1st Isabela Provincial Mobile Force Company 3rd Platoon at Regional Maritime Unit 2, naaresto kamakailan ang top 9 most wanted person sa Antas Panglalawigan na kinilalang si alias Bentong sa bayan ng San Manuel, Isabela. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong ika-24 ng Hulyo nitong taon ng presiding judge, Regional Trial Court, 2nd Judicial Region, Branch 23 Roas, Isabela, na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya nito. Ayon sa mga otoridad, ang pagkakaaresto kay Bentong ay nagresulta ng masusing pagtutulungan ng mga ahensya ng kapulisan upang sugpuin ang krimen at itaguyod ang kapayapaan sa komunidad. Matapos maaresto, agad na ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal alinsunod sa Miranda Doctrine. Pansamantalang dinala sa San Manuel Police Station ang naarestong suspect bago ibalik sa hukuman na nag-issue ng warrant. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na patuloy ang pagsisikap ng PNP Isabela sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Lee Allen B. Bauding na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng krimen, lalo na ng panggagahasa at panatiliin ang kaayusan sa lipunan. Ang PNP ng shabu at marijuana ang nakumpiska sa dalawang high-value individual sa kinasambay bus operation ng otoridad sa Olongapo City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Dalawang high-value individuals ang naaresto sa ikinasang bypass operation na pinagsanib na pwersa ng mga otoridad sa kahabaan ng 7th Street, Barangay West, Tapinac, Olongapo City. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng City Police Drug Enforcement Unit at Police Station 2 SDEU ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Richie R. Claraval, City Director ng Olongapo CPO. Nasamsam sa operasyon ang isang heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 34.322 gramo na nagkakahalaga ng 233,389.60 pesos. 4 na airtight plastic packs at 1 pound na nakabalot sa cling wrap ng high-grade marijuana kush na tumitimbang ng 527.384 gramo na nagkakahalaga ng 870,183.60 pesos at bypass money na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Dinala na sa opisina ng CPDEU ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Inihain na rin sa Olongapo City Prosecutor's Office ang kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26B, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa patuloy na pagsisikap ng Olongapo City Police laban sa ilegal na droga para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa Central Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Sa mas pinigting na kampanya kontra kriminalidad ng PNP, huli ang 2 wanted person na may kasong frustrated murder sa PNP Palawan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Eloisa Beredo.
Inaaresto ng pinagsanib na person ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit at Puerto Princesa City Police Office Criminal Investigation Unit ang dalawang most wanted person na sangkot sa kasong frustrated murder sa isinagawang operasyon nito lamang 29 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Kinilalang sospek na si alias Nur, 29 anyos, may asawa, isang technician at residente ng Purok Pastoda, Barangay Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Siya ay nakalista bilang most wanted person city level number 2 at si alias Kian, 34 anyos, binata, self-employed at residente ng Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Siya naman ay nakalista bilang most wanted person city level number 5. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa na warrant of arrest para sa kasong frustrated murder sa ilalim ng Article 248 kaugnay ng Article 6 ng Revised Penal Code na inilabas ni Honorable Jose Bayani Usman, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 50, Puerto Princesa City noong ika-24 ng Setyembre taong kasalukuyan. May nakalaang piyansang 100,000 pesos para sa kaso. Ayon sa ulat, tiniyak ng mga operatiba na wasto at malinaw na ipinaalam sa akusado ang kanilang mga karapatan. Sa kasalukuyan, sila ay nasa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pag-aresto kay alias Nur at alias Kian ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa kriminalidad. Ito ay patunay ng dedikasyon ng kapulisan sa pananatili ng kapayapaan, seguridad at katarungan para sa sambayanang Pilipino. Mula dito sa Palawan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Opong, hindi nagpatinag ang mga membro ng RPSB Tagboan 1st Provincial Mobile Force Company upang tumugon at sumaklolo sa isang ginang sa bayan ng Milagros, Masbate. Ang magandang balita ay hatid ni Police Staff Sergeant Hani Tria Abad. Kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Opong noong ika-26 na araw ng Setyembre ngayong taon ay ipinamalas ng mga miyembro ng RPSB Team Tagbon ng Masbate 1st Provincial Mobile Force Company ang hindi matatawarang tapang at malasakit sa kanilang kapwa. Sa bayan ng Milagros, sa gitna ng pananalasa ng bagyong Opong, isang ginang ang humingi ng tulong matapos bawian ng buhay ang kanyang asawang matagal nang lumalaban sa sakit na leukemia. Sa kabila ng malakas na ulan at matinding hangin, agad na tumugon ang RPSB Tagbon at piniling suungin ang panganib upang agad na makarating sa naturang pamilya. Pagdating sa lugar, maingat nilang inasikaso ang labi upang maprotektahan ito sa ulan. Nag-alay rin sila ng panalangin at nagpaabot ng pakikiramay sa naturang pamilya. Bukod dito ay nakipag-ugnayan din ang RPSB Team Tagbon sa Milagros Municipal Police Station at sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang masiguro na agad na may pagkakaloob ang kinakailangan tulong sa pamilya. Ito ay nagpapatunay na ang kapulisan ay laging handang maglingkod at tumulong sa mamamayan anuman ang panahon at sitwasyon. Mula dito sa Bicol Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Staff Sergeant Irene Hani Tria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Abad. 2 lalaki arestado sa anti-illegal drug operation sa pinagsanib pwersa ng PIDEA at PNP sa Kalinga. Police Master Sergeant Lenny Valerio, ibalita mo. Isang bypass operation sa Barangay Ipil, Tabuk City, Kalinga nito lamang 25 ng Setyembre taong kasalukuyan na nagresulta sa pagkakumpiska ng iba't ibang illegal na droga na nagkakahalaga ng 124,600 pesos at pagkakaresto ng 2 katao. Nahuli ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera Kalinga Provincial Office kasama ang lokal na PNP ang 2 lalaking suspek matapos na magbenta ng ladrilyo ng hinihinalang pinatuyong dahon
dahon ng marijuana na may bigat na 1 kilograma na nagkakahalaga ng 120,000 pesos sa isang undercover na operatiba. Nasamsam din ng mga otoridad ang isang piraso ng pinahabang bagay na naglalaman ng hinihinalang tuyong tangkay ng marijuana na tumitimbang ng 10 gramo na nagkakahalaga ng 1,200 pesos at isang plastic sachet naglalaman ng humigit kumulang 0.5 gramo ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride na may halagang 3,400 pesos. Kakasuhan ng mga paglabaga ng Section 5 and 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naresto na nasa edad 19 at 24 na parehong taga-Tabuk City. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Upang mapangalagaan ang kalusugan ng bawat babaeng pulis, nagsagawa ng pre-cervical screening ang Police Regional Office 6. Ang balitang ito ay mula kay Patrolwoman Justin May Halores. Sa pangunguna ni Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Police Regional Office 6, isinagawa nito lamang ika-28 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Pro 6 Multipurpose Hall ang libreng cervical screening para sa mga babaeng pulis. Pinangunahan nito ni Police Colonel Jerome D. Afuyog Jr., Chief Regional Staff, kasama ang Regional Medical and Dental Unit 6 sa pamumuno ni Police Colonel Joan L. Sia. Ang programa ay naisakatuparan sa tulong ng mga doktor mula sa St. Paul's Hospital Iloilo na pinamumunuan ni Dr. L.C. Russell Luxin. Umabot sa 24 na personnel mula sa Pro 6 ang nagpasuri sa libreng check-up na naglalayong maagapan at maiwasan ang cervical cancer. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, mas binibigyang diin ang kahalagahan ng maagang pagsusuri upang mapanatiling ligtas at malusog ang mga kababaihan sa hanay ng kapulisan. Ang naturang programa ay malinaw na nagpapakita ng malasakit ng Pro 6 sa kanilang mga tauhan, partikular na sa mga babaeng pulis na madalas ding nakakaranas ng panganib at matinding hamon sa kanilang trabaho. Pinapahalagaan din ng Pro 6 ang kapakanan at kalusugan ng kanilang mga lingkod bayan. Sa huli, ipinapakita ng ganitong mga inisyatiba ang kahandaang suportahan ng kapulisan ang kanilang hanay hindi lamang sa serbisyo publiko, kundi pati na rin sa pangangalaga ng kalusugan. Ang pagsisikap ng PNP ay tunay na nakatuon sa kabutihan ng kanilang mga tauhan at ng sambayanan. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halores. Naging masaya at makabuluhan ang naging kaarawan ng isang matandang lalaki matapos sorpresahin ng mga tauhan ng Bohol Police Provincial Office sa kanyang kaarawan sa bayan ng Dawis, Bohol. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Nikia Cañedo. Matagal na isinagawa ng Bohol Police Provincial Office ang isang simple ngunit makabagbag damdaming pagdiriwang ng kaarawan ni Tatay Tirso. Isang matandang lalaki na ulila na at walang asawa sa bayan ng Dawis, Bohol, bilang pagpapakita ng malasakit ng kapulisan sa mga nakatatanda at nangangailangan sa komunidad. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Norman L. Nuez, Chief ng Police Community Affairs and Development Unit, kasama si Police Captain Dennis Naga Siragon, Chief of Police ng Dawes Municipal Police Station, ang nasabing aktibidad. Nakibahagi rin sa pagdiriwang ang ilan pang tauhan ng PNP Bohol na buong pusong naglaan ng oras upang makasama at mapasaya si Tatay Tirso sa kanyang espesyal na araw. Sa pamamagitan ng simpleng handog ng pagdiriwang, ipinaramdam na mga kapulisan ang tunay na diwa ng pagkakaisa at pag-aaruga, nalampas pa sa kanilang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Muna mga higala no, dalay ko ang Diyos sa tanang panahon di ako sa lingkod-lingkod ko sa panimalay ni Tirso Silo-Silo. Ika 155 nga beneficiary sa libreng alaga ng balay niya. Ano kay kahimtang?
At isa itong mga ganahan mo hatag o kanang tabang niya, bugas, pangkaon. Ano lang mo, diretso lang mo diri, pangitaan nyo diri sa Purukutso, Poblasyon Dawis, Bohol. Kaya kanang sinina, mga sinina nga mga ginamitan ninyo, pwede ra kayo ihatag ni Tatay Tirso. So, himtang 78 anyos na manginas ng taon para mabuhi, manikamot yung mabuhi yung tao. Si Tatay Tirso ay simbolo ng mga miyembro ng lipunan na madalas malimutan, mga matatanda na wala ng pamilya o katuwang sa buhay, subalit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang aktibidad ay isinakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office, bilang bahagi ng pinalakas na programang Police Community Relations na naglalayong pagtibayin ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang isang wanted person na may kasong qualified rape sa mga tauhan ng Ormoc City Police Station 5 sa Barangay Dolores, Ormoc City. Patrolwoman Maria Elena Singian, ibalita mo. Arestado ng mga autoridad ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay Tambulilid, Ormoc City. Bandang alas 11:37 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Ormoc City Drug Enforcement Unit kasama ang Ormoc City Intelligence Unit, Ormoc City Police Station 4, City Intelligence Team Ormoc at Regional Intelligence Unit 8 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Narecover sa suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 26.86 gramo na nagkakahalaga ng 182,648 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at mga drug paraphernalia. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaiigting ng pambansang pulisya ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang krimen upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at maisulong ang isang ligtas at drug-free na lipunan. Mula dito sa Tacloban City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Dumako naman tayo sa bahagi ng Mindanao. $136,000 halaga ng hininalang shabu ang nakumpiska sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Lanao del Norte PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman Sara Bem Bato Malaki. Samsam ng mga operatiba at police station ang tinatay ang 136,000 pesos sa halaga ng hinihinalang shabu sa isingang operasyon nitong ika-27 ng Setyembre taong kasalukuyan dakong alas 9:30 ng umaga sa Barangay Malingaw, Tubod, Lanao del Norte. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng Tubod Municipal Police Station katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit. Inilala ng mga otoridad ang suspect na si Elias Natoy, 46 taong gulang, magsasaka at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 20 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 136,000 pesos at iba pang paraphernalia. Nasa kustodiya na ng Tubod Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaigting ng kapulisan ng Lanao del Norte ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Sara Bem Bato Malaki, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bato Malaki. Kalibre 38 na baril, bala at 2 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa search warrant operation mula sa isang 38 anyos na lalaki sa sinagawang operasyon ng otoridad sa Davao del Norte. Patrolwoman Shaira Rose Aquino sa report.
ang naaresto ng mga otoridad sa isinagawang operasyon kaugnay sa iligal na droga sa Barangay Sawata, San Isidro, Davao del Norte nitong Setyembre 29. Kinilala ang sospek sa alias na Kirat, 32 anyos at residente ng Purok, Guadalupe sa nasabing barangay. Bandang alas 4:11 ng hapon ay magkasamang inihain ng mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station, 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit at Criminal Investigation and Detection Group ang search warrant laban sa sospek. Sa naturang operasyon, nakumpiska mula sa sospek ang tinatayang kabuang 2 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 13,600 pesos. Kasama rin sa mga na-recover ang isang unit ng kalibre 38 na baril at 5 piraso ng bala. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Isidro Municipal Police Station ang sospek habang inihahanda ang mga kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa batas kaugnay ng iligal na pag-iingat ng baril at bala. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon, pagsunod sa legal na proseso at mahigpit na pagpapatupad ng batas, muling naipakita ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagtugon sa banta ng kriminalidad. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. Sa bisa ng search warrant, arestado ang isang high-value individual sa pinagsanib pwersa ng PIDEA Cotabato at Kidapawan Police Station sa Kidapawan City. Ang balitang ito ay mula kay Patrolwoman Resalie Umalay. Aresto ang isang high-value target na si alias Ambi, 64 na taong gulang, residente ng Barangay Manungol, Kidapawan City, sa ikinasang search warrant operation ng PIDEA Cotabato Province. Katuwang ang Kidapawan City Police Station, dakong 1:45 ng madaling araw, nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Nakumpiska sa sospek ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 2 gramo at standard value na 13,600 pesos. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay bahagi ng pinaiting na kampanya ng Police Regional Office 12 laban sa iligal na droga sa buong rehiyon. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Matapos ang 45 araw ng pagsasanay, 44 na commissioned officer nagtapos sa Investigation Officers Basic Course sa Police Regional Office 13. Ang buong detalye ay hatid ni Patrolwoman K. Francisco. Tagumpay na nagdapos ang 44 na kalahok na binubuo ng 43 Police Commission Officers at isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa 45 araw ng Investigation Officers Basic Course na isinagawa sa Camp Colonel Rafael C. Rodriguez, Butuan City nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Police Regional Office 13 ang closing ceremony na diniluhan ni Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13 na kinatawan ni Police Colonel Restituto P. Lacanio Jr., Deputy Regional Directors for Operations. Dumali rin sa nasabing okasyon sina Police Colonel Ruben B. de los Santos, Hepe ng Regional Investigation and Detective Management Division 13 at Police Colonel Reynante N. Sebaiton, Hepe ng Regional Special Training Unit 13. Ibinahagi ni Police Lieutenant Colonel Michael B. Lozada ang class impression at siya rin ang ginawaran ng Leadership Award bilang class president. Samantala, ginawaran ng medalya ng kasanayan si Police Lieutenant Christodel L. Goring matapos magkakuha ng pinakamataas na marka na 91.26%. Nakamit naman ni na Police Captain Almira S. Rosalia at Police Lieutenant Mark Anthony G. Cobreros ang medalya ng papuri bilang ikalawa at ikatlong may pinakamataas na marka na 89.85% at 89.61%. Bukod dito, pinarangalan din ang Team 1 na binubuo ni na Police Lieutenant Colonel Gregorio M. Changatag, Police Captain Rosalia at Police Lieutenant Demetrio P. Galanida Jr. Matapos hiranging best team mula sa 12 koponan na lumuhok sa ganang field immersion at panel defense. Mula rito sa Rio ng Caraga, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Sugatan ng isang senior citizen matapos pagbabarilin na nakamotorsiklong mga suspect habang naupo sa labas ng kanyang tindahan sa Maguindanao del Sur.
Patrolwoman Maricris Algabre, ibalita mo. Maswerte na paligtas ng isang senior citizen matapos na pagbabarilin ng riding in tandem ng tinambayan nitong tindahan sa National Highway, Poblacion Buluan, Maguindanao del Sur nito lamang ika-29 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Mama Langka Sulaiman Idsa, 69 anyos na residente ng nasabing bayan. Batay sa ulat ng pulisya, nakaupo lamang umano ang biktima sa labas ng kanyang tindahan nang biglang dumating ang mga suspect na sakay ng isang motorsiklo at pinagbabaril ang naturang biktima. Mabilis namang nakatakas ang mga suspect matapos ang pamamaril. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kanyang braso at agad siyang sinugod sa ospital sa paunang lunas. Gayunpaman, patuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng mga otoridad kasabay ng malalimang investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga salarin sa likod ng insidente. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At mga ka-PNN, 86 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Hindi ko na ano. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.